Isa ng ganap na bagyo ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Para sa detalye tungkol sa bagyong Salome, magkakausap natin si Pag-asa Weather Specialist Lian Loreto. Magandang tanghali sa iyo, Lian. Magandang tanghali po, Miss Cheryl. Can you give us an update dito nga sa bagyong Salome? Nasaan na ito at ano ang direksyon? Sa ngayon nga po, yung low pressure area nating binabantayan sa silangan ng Taiwan ay nag-develop na bilang isang bagyo, si Tropical Depression Salome, at ngayon ay nasa layong 255 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes. May taglay na hangin na aabot sa 55 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 70 kilometers per hour. Kumikilos nga po ito pa south-southwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. At sa ating nakikita ay dadaustos pa rin po ito, magsa-southwestward pa rin po ito hanggang makalabas ng ating area of responsibility sa Friday. So mamayang gabi o mamayang madaling araw, posible mag-close approach po ito sa may Batanes o posible din po mag-landfall. Bukas naman po ng umaga, possible close approach sa may Babuyan Islands o landfall pa rin. At bukas naman po ng hapon ay posible pa rin po itong mag-landfall o close approach sa may Ilocos Norte. At dahil nga po doon, nakataas na po ang wind signal number 1 sa may Batanes, western portion ng Babuyan Islands, maging sa may northwestern portion ng Ilocos Norte dahil posibleng umabot hanggang 61 kilometers per hour yung mga bugso ng hangin sa mga nabanggit na lugar. Ngayon ay nasa tropical depression pa lamang ito. Inaasahan bang lalakas pa ang bagyo bago mag-landfall? Sa nakikita natin sa ating forecast, tropical depression category lamang ito hanggang makalabas ng area of responsibility dahil meron nga po tayong northeasterly wind flow na pumipigil doon sa development nitong bagyo. Ngunit hindi natin inaalis yung chance na maging tropical storm category po ito before po ito lumabas ng ating area of responsibility. Madami bang ulan na dala si bagyong Salome? Ang Batanes po yung pinakamakakaranas ng mga pag-ulan itong si Salome, 50 to 100 millimeters po yung mga pag-ulan nun. Malalakas po yun in the span of 24 hours. Kaya mag-ingat yung ating kababayan, posible pa rin po yung mga flash floods at landslides. At kanina nabanggit mo, Lian, may posibilidad na 2 beses mag-landfall? Yes po, possible 2 or 3 beses po ito mag-landfall. Possible sa may Batanes, Babuyan Islands, or sa may Ilocos Norte. At inaasahan itong lalabas na ng Philippine Area of Responsibility by Friday? Friday, yes po, ma'am. Friday afternoon. Alright. So hanggang kailan, kahit lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility by Friday, hanggang kailan mararamdaman ang ulan at hanging dala nitong si bagyong Salome? Well, sa ulan naman po, inaasahan natin na panandalian lamang. So, one day lamang po yung extent ng mga pag-ulan nito. Ngunit sa hangin naman po, ay nakataas na nga po yung gale warning sa may seaboards ng extreme northern Luzon dahil malalakas yung mga hangin at yung mga pag-aalon dito sa may extreme northern Luzon. Dahil combined effects po kasi ito ng nitong si Tropical Depression Salome at nung northeasterly wind flow. Kaya kahit po makalabas na ito ng ating area of responsibility, magpapatuloy pa rin po yung malalakas na hangin dahil naman po sa northeasterly wind flow. Bukod sa bagyong Salome, may iba pa bang weather system na nakakaapekto sa bansa or may binabantayan ba tayong posibleng mamaong isa pang bagyo? Sa ngayon, wala pa naman po tayong binabantayan na possible maging bagyo aside dito kay Salome. Ngunit meron po tayong Intertropical Convergence Zone or ITCZ, yung pagsasalubong po ng hangin galing sa northern at southern hemisphere na nagdadala po ng mga pag-ulan at mga kaulapan dito sa may Mindanao, southern Leyte, maging sa may Cebu, Bohol at Siquijor. Maraming salamat for the update, Pag-asa Weather Specialist Lian Loreto.